Hello mga lalabs, mga bayots. Pag-uusapan natin at sasagutin lang natin itong kahibangan ng mga bayaran na mga Marcos vloggers, supporters, mga trolls, no, na nagsasabi basa sa baba na si Pangulong Bongbong Marcos kuno ang pinakamatalino at mabait na Pangulo ng Pilipinas ayon sa isang grupo. Kung sino man kayong mga grupo kayo ng mga putang ina ninyo, mahiya-hiya naman kayo. Para sa inyo, oo. The best si Bongbong Marcos, pinakamatalino dahil bakit nauto ninyo. Nagiging bayaran kayong trolls, mga patay gutom. Ayaw yung magtrabaho, ganito lang yung mga trabaho ninyo, mag-comment-comment doon sa mga Duterte supporters o kung kani-kanino pa. Yun lang trabaho ninyo, tapos may pira na kayo, bawat comment perong isang daan. So maka ilang comment ka doon, kagaya sa akin, solve na ang kanilang bituka, may panlamon na kayo. O sige, sagutin natin to. Oo nga, pinakamatalino si Bongbong Marcos na Philippine President dahil bakit? Sa kanyang administrasyon lang naman ang naging 60.1 piso ang $1. Sa administrasyon lang ni Bongbong Marcos na problema ngayon sa langis, tumaas ang dolyar, bumagsak ang ekonomiya at sinasabi niyang normal pa lahat ng bagay. Administrasyon lang din naman ni Bongbong Marcos na hindi kayang solusyonan ang baha tuwing may bagyo, may ulan. Di po ba? At administrasyon lang din naman ni Bongbong Marcos dahil sa problema ngayon ng kalahatan, buong mundo nagkaroon ng problema sa langis dahil sa giyera dito sa ibang bansa, magbibinta ng ari-arian ng gobyerno, ng taong bayan. Yun yung sinasabi ninyong pinakadabis na presidente. Kamot olo. Pinakamabait, oo. Si Bongbong Marcos ang pinakamabait na presidente ng Pilipinas. Bakit? Dahil tinulungan siya, ang pamilya niya ng Duterte, 2 beses. Pinalibing ni Tatay Digong ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani na hindi mailibing-libing or maipilibing ng mga nagdaang mga presidente ng Pilipinas. Anong isinukli ni Bongbong Marcos dahil sa sobrang bait ni BBM? Pinakidnap niya si dating Pangulong Duterte at pinakulong doon sa banyagang kulungan at korte. So ano pa? Tinulungan ni Inday Sara si Bongbong Marcos para makaupo, manalo bilang presidente. Anong ginanti din ni Bongbong Marcos kay Bibi Sara? Ginigipit ngayon. At ito pa ang nakakatawa sa pinakamatalino na presidente. Kahit nagkanda tai-tai ngayon, nagkanda igit-igit ang kanyang administrasyon, wala siyang solusyon. Pagdating sa presyo ng langis na tumataas, ang sabi niya ngayong araw na to, or kanina dyan sa Pilipinas, wala na daw siyang magawa sa patuloy na pagbulusok pataas ng presyo ng gasolina, presyo ng bilihin at pamasahe at kuryente. Magbabantay na lang daw siya. Ganon katalino si Bongbong Marcos. Diyos ko. At dahil sa sobrang talino ni Bongbong Marcos, di ba nagbigay siya ng 4 na base militar ng Amerikano na dinidinay nila ngayon dyan sa Pilipinas. So 9 American base dyan sa Pilipinas. At gagawin ngayon ang Pilipinas na yung base militar ng Amerikano dyan ay pagawaan ng mga bala, ng mga armas ng Amerikano. Ganun katanga. Hindi pala tanga, ganun pala katalino si Bongbong Marcos. Yung ipahamak tayo at kasali kayo dyan. Mga putang inang grupo, kung sino man kayo ang nagsasabing si Bongbong Marcos ay matalino dahil yung pamilya ninyo, o malamang kayo, ligtas kayo dahil may bayad kayo, may pira kayo, pwede kayo na tumakas tumira sa ibang bansa. Pero yung ibang mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas, kapag mayroong gera, kaguluhan, hindi rin kayo ngayon ligtas, mga tanga na mga loyalista. Sa pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng presyo ng kuryente at bilihin, pagkain. Mga ulol, hindi kayo exempted. At pagkatapos ng lahat ng ito, sasabihin ninyo si Bongbong Marcos ay isang pinakamatalino at pinakamabait sa lahat ng Pangulo sa Pilipinas. Ito lang masasabi ko sa inyo, potang ina ninyo.